speaking of DDS, kayo ba, si Magalong, ano sa tingin nyo, DDS o hindi? No? Ako, simulat sa pool pa lang, nung nakita ko na, si Magalong, mga bossing, sabi ko sa sarili ko, DDS to, no? Halatang halata na DDS, yung galawan ni Magalong. Ngayon ho, mga bossing, kaya ako naman na-topic, kasi bigla lang pumasok sa isip ko, naalala ko, yung about sa 110 million, grabe ho. 110 million na tennis court ho, mga bossing, with matching garahe yata o kung whatever, parking lot. Sabi ko parang ang laki-laki. Anyway, meron lang tayo ditong nakita, mga kababayan, na komentaryo ni Antonio Montalban. Ano? The Three Untold Secret of Benjamin Magalong. So ngayon, sabi ko, Team MR, pakisama nga ito. Gusto ko ding pag-usapan doon sa ating vlog. Magalong, DDS yan. Sabi ni Pai Chan, DDS yan. Sabi, hindi daw siya eh. Sabi ni Opinion ng Duka, isa rin yan, mapaggawa ng kwento. Tapos, di ba may mga sinasabi siya, ganito, ganyan. Laki si Banat Boy, ibang klaseng magano eh. Ibang klaseng kopyahin yung kung paano magsalita si Magalong eh. Isa din ganito, sabi, dinadaan sa pagiging soft-spoken eh, para paniwalaan daw. No. After reading this article, readers may render a verdict on whether Benjamin Magalong 1 is a fraud, number 2 was sleeping on the job, number 3 chose to be silent, number 4 has no balls, number 5 all of the above. Grabe Accountability is what the escalating rallies are for. It questioned the sharpness of elected official tasked as steward of local governments to spot corruption in a plus. For mayor and governors, that is a non-negotiable criteria imposed on the all public servant. First, untold secret. Former Senator Antonio Trillanes confessed that back in 2022, Magalong revealed to him who were in command of the public works anomalies in government. Magalong had singled out to Trillanes information on a rock netting project in Benguet province. That project cost 36 billion. Rock netting, 36 billion. Ngayon ko lang nakita to Hindi ko kasi masyadong pinopokusan eh. Kumbaga, naumpisahan ko lang po na italakayin yung mga tungkol sa kay Magalong nung nalaman ko yung 110 million na tennis court. Grabe to, rock netting. Project cost 36 billion. Nagulat ako doon some factual perspective are necessary for context. Former Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan had told the House of Representatives that rock netting as a flood and slope protection mitigation began under Duterte administration. No? Asan yung number 2 dito? Ayan, eto nga ho yung sinabi ni Trillanes dyan, mga bossing, no? Ayan, rock and, yung mga ganyang issue. Rock and racket is Magalong protecting Paulo Duterte, si Pulong, and Eric Yap. No? Tapos eto pa, Former Antonio Trillanes IV took a swipe, Baguio City Mayor Benjamin Magalong describing him as someone posturing as an anti-corruption crusader without presenting any evidence to support his allegation. Yun din nga ho ang napansin ko, mga bosse. Yung tipong sasabihin. Tapos, wala man lang ipapakita na ebidensya na susuporta doon sa kanyang mga sinasabi. Paano naman yung puro sabi? Kapag nasa hukuman kayo, hindi pwede yung puro sabi. Tatanungin, ano ang susuporta dito sa mga pinagsasasabi mo? Meron ka bang ebidensya na ipapakita dito sa mga pinagsasasabi mo? Ngayon, ang pakiramdam ko, kaya to gustong-gusto na makisali do sa ICI para hindi siya imbestigahan. Kaso ho, kasali. No, kaso ho, sinilip yung tennis court. Kaya ayun, medyo nagtampo ho si Bossing. Kala ko ba, porket kasali na ako dito sa ICI kahit sa gigilid ako,
Hindi na ako isasama sa investigasyon. Eh bakit sinasama nyo yung paborito kong tennis court? Oh, di ba? Tingin ko yan lang ang ano eh. Yan lang ang dahilan kung bakit siya nandiyan sa ICI. Ano? Tapos, yung pagtatago niya na siya ay DDS, siguro kung totoo yung naririnig ko na ito ay nagpaplano o gusto na tumakbo sa pagka-presidente o vice-presidente o kung saan man o sa pagka-senador, para iboto pa din nung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta sa gobyerno o yung mga ayaw sa mga DDS. No, kumbaga, style ay Amy Marcos, pamamangka sa dalawang ilog. Ganon. No? Tatakpa. Huwag niyo ako tawagin DDS. Bakit? Kasi hindi na ako iboboto ng mga government supporter. O, yun. Yun ang nakikita ko. Sabi ni Opinion ng Duka, planner yan ni Dutae. Oy, grabe ka ha. Ito si Magalong. Anyway, alisin na ho natin yan mga kababayan. Isiningit ko lang ho. Nakita ko, napansin ko lang Saan na tayo? Ito, painit na ng painit ito Susunod wala pong iba mga kababayan, kundi si Manong Chabit. Tama ba? Ito yon. Si Manong Chabit, hanggang ngayon pumuputak pa din si Manong Chabit. Sandali lang mga kababayan. Baka nakakalimutan ni Manong Chabit na yung taga-bayan nila, yung attorney doon sa bayan nila sa Narbacan, ang nagkaso sa kanila. Bakit galit na galit itong si Manong Chabit kay Pangulong Bongbong Marcos? No? You should be ashamed of yourself, Mr. President. Bakit kaya? Kasi hindi na pagbigyan. Kasi hindi sinusuportahan o pinoprotektahan si Chabit. Alam nyo, matampuhin din to si Manong Chabit no? Kung maaalala nyo ho, mga kababayan, kailan ba yun? Siguro may 3 buwan na ang makalipas, si Manong Chabit nagagalit. Ayoko na dyan, ayoko na sumuporta dyan sa mga Marcos, kay Bongbong Marcos. Hindi marunong kumilala Doon pa lang ho, napansin ko na mga boss. Pansin ko na ho, mga kababayan, na yung tipo ho bang siguro nakakaramdam na itong si Chavit Singson na kinakailangan ng padrino galing sa presidente. Ganon. No? Kaso ho, ang Pangulo natin, hindi naman po ganon. Hindi po matanawin ng utang na loob. Anong utang na loob?